Isa akong OFW. 18 years na akong isang OFW at 18 years na rin akong nakikipagsapalaran dito sa ibang bansa. Marami na akong bansang napuntahan tulad ng Oman, Dubai, Turkey, Cyprus, Israel, Armenia, Russia, Hong Kong, China, Thailand. Lahat ng yan ay napuntahan ko na sa pagiging isa kong OFW. Sa loob ng 18 years, dito na rin ako nag-matured sa ibang bansa. Dito na rin ako nagpapaskong mag-isa, magbabagong taong mag-isa, at magbe-birthday mag-isa. Lahat ng okasyon na meron sa Pilipinas, nandito ako sa ibang bansa. Malayo ako sa pamilya. Sa loob ng 18 years, marami akong karanasan na buong buhay ko dito ko lang nararanasan sa ibang bansa. Na buong buhay ko na hindi ko nararanasan sa Pilipinas, pero dito ko sa ibang bansa naranasan yung mga bagay-bagay. Sa loob ng 18 years, hindi naging madali ang buhay ko bilang isang OFW. Marami akong mga pagsubok na pinagdaanan. Marami akong mga natutunan. At lahat ng yon ay pinagpapasalamat ko kay Lord dahil hindi niya ako pinabayaan sa loob ng 18 years ko dito sa ibang bansa. Tanging si Lord lang yung aking naging gabay sa pagtupad at pagtahak ng aking mga gustong marating sa buhay. Bilang isang OFW, masasabi ko talaga na dito mo lang mararanasan sa ibang bansa ang tunay na laban ng buhay na yung gusto mo nang sumuko pero hindi mo pwedeng gawin. Pero ako sa loob ng 18 years, never akong napagod. Masaya ako sa trabaho ko, masaya ako sa ginagawa ko. Lalong-lalo na kapag meron akong napagtapos na kapatid. Parang yun yung naging reward ko sa sarili ko. Napagtapos ko ang mga kapatid ko, naging professional, at yung iba, magiging professional pa lang. Yun ay dahil sa pagiging isa kong OFW. Kung ano man ang meron ako, wala man akong kayamanan, wala man akong naipong pera para sa sarili ko. Pero nakikita ko naman na yung mga kapatid ko, unti-unting natutupad yung mga pangarap nila. Yun ay dahil sa pagsisikap ko. Sa loob ng 18 years, lahat ginawa ko. Never ako napagod. Ini-enjoy ko lang yung buhay ko dito sa ibang bansa. Yes, nakakapagod, pero hindi pwedeng mapagod. Kapag napagod, magpahinga. And then, mag-umpisa ulit. Ganun lang lagi yung routine ko sa buhay. Magdi-day off, work ulit, magdi-day off na naman. So, ini-enjoy ko na lang siya kaysa mapagod. Nakakapagod talaga siya, nakakapagod. Pero kapag meron kang pangarap sa buhay, hindi ka mapapagod, lalong-lalo na kapag unti-unti mo na siyang natutupad. Kaya lagi po tayo magdasal at magpasalamat kay Lord at sa aking kapwa ka-OFW, lagi po tayong mag-ingat. Basta may pangarap lang tayo, mag-focus tayo sa pangarap natin para matupad natin siya balang araw.